Pagmasdan mo kung mabuti, Jason. Lumayo ka sa akin. Hindi ka ba naaawa sa akin? Lumayo ka! Lumayo ka! Jason, ano nangyayari sa'yo? Jason! Jason! Bakit ka sumisigaw? Ate, naririto siya. Sino? Ayaw niya akong tigilan. Hindi kita maintindihan. Sino bang tinutukoy mo? Jason, nakikiusap ako. Kung ano man yung gumugulo sa isip mo, sabihin mo sa akin, ha? Handa ako makinig at ipapangako ko, tutulungan kita. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin sa'yo, ate. Jason! Ayoko! Ayoko! Bukas ng gabi, huling lamay na ni Delphine. Pero hanggang ngayon, wala pa rin linaw ang kanyang kaso. Nagtataka ako. Napakabait na tao ni Delphine para gawin ito sa kanya. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanyang ulo. Tsaka itinapon sa dagat. Buti na lang may nakakita sa bangkay niya na palutang-lutang. Naawa ako kay Mila. Lalo na sa apo natin. Nawalan sila ng isang mabuting padre di pamilya. Dahil lamang sa kagagawa ng isang bohong na kriminal na yun. Pinagdarasal ko ang kanyang kaluluwa at sana makonsensya at pagdusahan ng kanyang may gawa nito. Dahil alam ko, hindi rin matatahimik ang kaluluwa ni Delphine kung saan man siya naroon hanggang hindi nagbabayad ang taong kumitil sa kanyang buhay. Ani? Apo, bakit hindi ka pa natutulog? Oh, lalaro po ako, Lola. Tsaka, hintay ko si tatay. Sabi niya pupunta siya ngayon. Gabing-gabi na. Dapat nagpapahinga ka na. Halika na. Sasamahan na kita sa kwarto. Ayoko po pong matulog, Lola. Kasi baka magalit si tatay. Hintayin ko po siya. Apo, huwag matigas ang ulo. Halika na. Bigla yatang lumakas ang hangin. Ay, nandiyan na si tatay. Ani! Tatay! Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang lalabas! Ani! Tuloy-tuloy na lumabas at hindi ako pinansin. Batang ito, alam mo, totoong dumating ni si Delphine. At, teka, hindi nga kaya? Oh, kumain ka na. Wala akong gana, ate. O sige, kung ayaw mo, ililigpit ko na muna mga ito. Kunin mo na lang kapag nagugutom ka na, ha? Oo, ate. Oh. Ate. Ano to? Ang pinggan. Biglang lumutang sa hangin. Ate, naririto siya. Ano nangyayari? Anong kababalaghan ito? Umalis ka! Jason! Tigilan niyo na ako, Mang Delphine. Ayoko na! Si Delphine? Jason, anong sinasabi mo? Ate, yan siya sa tabi mo.
nakatingin sa akin. Ano? Jason, Kuya, nag-usap na ba kayo ng ate mo tungkol saan? na dapat bumalik ka na sa bahay niyo sa mga magulang niyo? Wala naman siyang nababanggit sa akin. Alam mo, mas makabubuti kung gagawin mo ang sinabi ko. Huwag mo nang hintayin na sabihin pa sa'yo ng ate mo. Gusto mong umalis na ako dito? Para sa ikabubuti mo. Kaya huwag ka na magtagal pa sa bahay na ito. Alam mo na siguro ang gusto kong sabihin. Kuya, Gawin mo na kaagad bago pa dumating ang ate mo. Huwag mo nang pag-isipan pa. Sige. Doon muna ako sa kwarto ko. Atukin mo na lang ako kung paalis ka na. si ate. Kailangan ko siya makausap. Kina Aling Mila. Alam ko doon siya nagpunta. Susundan ko siya. Gusto mo akong makausap? Oo, Mang Jose. Mahalaga ho ang sasabihin ko sa inyo. May kinalaman ho ito sa pagkamatay ni Delphine. Ha? Ayoko may ibang makarinig kaya dito ko po kayo sa likod bahay ni Yaya. May kinalaman sa pagkamatay ni Delphine ang sasabihin mo? Bakit, Flora? Alam mo kung sinong pumatay sa kanya? May hinala ako pero hindi pa ho ako sigurado. Pero kung sakali man, Mang Jose, sana mapatawad niyo siya. Bakit, Flora? Sinong tinutukoy mo? Sinong pinaghihinalaan mong pumatay sa manugang ko? Oh, Sino, Flora? Sino? Nay, saan nagpunta si Flora at ang itay? Ay, naroon sa likod bahay. Ha? May mahalaga raw silang pag-uusapan. Bakit ano ba yung pag-uusapan nila at kailangan pang pumunta doon sa likod bahay? Ay, hindi na ako nagtanong. Ayoko rin namang makialam. Dahil baka personal ang kanilang pag-uusapan. Nagtataka lang ako. Kasi dapat ako yung kausapin ni Flora dahil unang-una babae ako. Magkaibigan kami. At kung personal man yung kanyang dahilan, sa akin siya dapat na magsabi, hindi kay itay. E di hayaan mo. Kakausapin ko itay mo. Aalamin ko kung anong sadya ni Flora sa kanya. Jose, napakatahimik mo yata. Pakailang stick ka na ng sigarilyo. O mukhang malalim ang iniisip mo ah. Oo, Bering. Pwede mo sabihin sa akin? Bering, may sinabi sa akin si Flora Tungkol saan? tungkol sa taong pumatay kay Delphine. Ano? Bakit? Kilala ba niya kung sino? Oo, pero hindi pa sigurado. Pinagbasihan lang niya ang mga kinikilos. At sinabi nito, Sino siya, Jose? bago ko sabihin sa iyo, gusto kong mangako ka na ililihim mo muna. Hanggang hindi natin nasisiguro na siya nga ang may kagagawan. Sige. Nangangako ako. Biring,
Ang pinaghihinalaan ni Flora na pumatay kay Delphine ay ang kanyang kapatid, Ano? si Jason. Tama lang na hindi ka umalis. Hindi mo sinunod ang Kuya Ador mo. Dito ka lang. Hindi ka uuwi sa mga magulang natin. Pero, ate, baka mag-away kayo. Wala kaming dapat pag-awayan. Kapatid kita. Karapatan ko magdesisyon para sa kapakanan mo. At alam ko, mauunawaan niya rin ako. Ate, galing ka kina Aling Mila. Mm. Nagpunta ako doon. Nakita ko nag-usap kayo ni Mang Jose. Kaya hindi na ako lumapit. Pero narinig ko kung anong pinag-uusapan niyo. Jason? Ako ang pinaghihinalaan mong pumatay kay Mang Delphine. Gusto mo ba Kuwan. talagang malaman ng totoo, ate? Anong... Sige, sasabihin ko. Siguro nga dapat kong ipagtapat sa iyo ang totoong nangyari. Makinig ka. Tama ka. May alam ako sa pagkamatay ni Mang Delphine. At yun nagdahilan kung bakit ako nagkakaganito. Dahil ayaw niya akong tigilan. Pero hindi ibig sabihin nun, ako ang pumatay sa kanya. Hindi ikaw? Kung ganun, sino? Sino ang pumatay kay Delphine, Jason? Sabihin mo, sino?